Nagbubukas ang pelikula kay John Goodnight, isang judge sa teritoryo ng Wyoming na isa sa mga pinakamahirap na rehiyon sa kanluran. Dumating siya sa maliit na bayan ng Rawlins, kung saan mainit siyang binati ng sheriff at nagbiro tungkol sa kanyang hindi magandang kapalaran sa trail. Habang nakaupo si John, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na babae na kapansin-pansing naglalakad sa bayan. Mapaglaro niya itong sinundan hanggang sa lumiko ito at inihayag ang kanyang sarili bilang si Callie, ang kanyang dating pag-ibig mula sa Chicago. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng panunukso at mga lumang alaala, 16 na taon ang nakakaraan nang sila ay maghiwalay ng landas. Habang naglalakad ng magkasama ay ibinahagi ni John na hindi na siya nagtatrabaho bilang isang abogado, kundi nagsisilbi na ngayon bilang isang hukom na may tungkuling ayusin ang mga bayan na walang batas. Sa kabila ng kanilang tawanan ay nananatili ang lumang pagmamahal at ang bigat ng mga pagkakataong hindi nangyari. Pagdating sa labas ng kanyang tahanan ay inamin ni Callie na halos 3 taon na siyang balo. Sumagot naman si John na hindi siya kailanman kinasal dahil ang kanyang kabayo ay pihikan pagdating sa mga babae. Nang maglaon sa isang bar ay tumabi si John sa sheriff at sa iba pa na nasa isang mesa, ngunit naputol ang kanilang kasiyahan ng si Dix Bradling at ang kanyang grupo ay pinasok ang bangko. Ang isang pagtatangka ay nagresulta sa isang marahas na pagnanakaw at ang mga putok ng baril ay maririnig sa kalye. Si John at ang sheriff ay nagmamadaling lumabas at agad na kumuha ng mga armas. Ang sheriff ay nagawang tamaan ng isa sa balikat at nagawa naman ni John na patayin ang isa sa mga mangdarambong. Inutusan ni Dick ang kanyang mga tauhan na tumakas, ngunit nagawa ni John na mapabagsak ang isang kriminal mula sa kanyang kabayo habang ang iba ay nakatakas. Pagkaraan ng ilang sandali ay kinilala ng mga tao sa bayan ang napatay na bandido bilang si Horace na kapatid ni Dick. Ito ay nagpapatunay na 2 beses na pinasok ng gang ang Rawlins ngayong buwan. Ang nakakalungkot pa, isang lokal na mamamayan ang namatay at ang iba pa ay nasugatan. Ang nahuli na lalaki ay ipinahayag bilang si William, isang lalaki sa bayan na naging tulisan. Ang karamihan ay sumisigaw para sa kanyang pagbitay, sinisisi siya sa mga pagpatay na nangyari. Pinatahimik sila ni John at nangako na magkakaroon ng tamang paglilitis. Pagdating sa kulungan ay kinapkapan niya si William at ikinulong sa isang selda. Ngumisi ang binata at sinabi na tiyak na si Dick ay darating upang siya ay iligtas, ngunit pinaalalahanan siya ni John na pinabayaan ni Dick ang sarili niyang kapatid kaya bakit niya ito aasahan. Sa oras na yun ay natahimik ang binata sa likod ng mga rehas. Nang gabing yun ay napansin ni John si Callie na pumasok sa opisina ng sheriff, sa loob ay sinubukan niyang makausap ang bilanggo na kanya palang anak. Pinigilan siya ng sheriff at ni John na natigilan sa pangyayari na ito, hindi naisip ni John na si Callie ay may anak na tulisan. Sa labas, si Callie ay nagsusumamo sa kanyang kaso. Sinabi niya na si Will ay dating mabuting bata, ngunit nang namatay ang kanyang asawa ay napasama siya sa grupo ni Dick. Iginiit niya na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit ang isang batang lalaki na nangangailangan ng aruga ng isang ama ay sumunod sa maling tao. Nagmakaawa siya kay John, ngunit hindi siya nangako ng kahit ano at sa halip ay nag-alok lamang ng kanyang sinumpaang paninindigan na isang patas na paglilitis. Sa madaling araw, kinuha ni John si Will mula sa kanyang selda sa ilalim ng pagbabantay at huminto sa isang mabatong ilog. Iniabot niya sa kanya ang isang martilyo at inutusan niya itong wasakin ang mga bato. Tinutuya siya ni Will at pinagmalaki si Dick, sumalungat si John at sinabi ang katotohanan na ang pamana ni Dick ay mga bakuran ng kulungan, mga kadena, at isang maagang libingan para sa sinumang susunod sa kanya. Nang lumayo si John para painumin ang mga kabayo, sadya niyang iniwan ang kanyang baril sa likod dahil alam niyang kukunin ito ni Will. Maya-maya nga ay kinuha ng binata ang armas at tinutukan siya ng baril, nagbantang babarilin siya at iiwan siya doon. Bilang sagot ay maayos na tinanong ni John kung tinanggal ba niya ang lock nito. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap na kinuha niya ang baril at inayos ang gatilyo. Nagbabala din siya sa binata na kung mang-aagaw siya ng baril, maging handa siya na pumatay at siguraduhing may bala ito. Sumakay sila sa kabayo pabalik sa Rawlins at ibinalik si Will sa kanyang selda, samantala nararanasan naman ni Callie ang paghatol ng bayan. Tinakwil siya ng mga kasama niyang nananahi, iniwasan siya ng mga kapitbahay at pinag-uusapan siya kahit sa kalsada. Hindi nagtagal ay nabuo ang galit ng isang grupo at pumunta sa labas ng kanyang tahanan. Sumisigaw ang mga ito para sa pagbitay kay Will at sabik na gustong kunin ang hustisya sa kanilang sariling mga kamay. Pinutol ni John ang kaguluhan at idineklara niyang magkakaroon ng hustisya kinabukasan sa kanyang hukuman. Nang subukan ng lokal na abogado na si Lucius Breed na pukawin ang karamihan,
Itinuro ni John ang sariwang pintura sa sapatos ni Breed na nag-uugnay sa kanya sa paninira at pagsusulat gamit ang pintura. Nang nalantad ang pinuno ng grupo ay nagsimula ng umalis ang mga tao. Maya-maya ay ibinunyag ni Callie ang katotohanang itinago niya sa loob ng 15 taon na si Will ay anak ni John. Papunta na siya sa San Francisco nang matuklasan niyang buntis siya at nahihiya siyang umuwi na walang asawa. Kaya sa Rollins ay nagpakasal siya sa isang mabait na lalaki na nangako na palalakihin ang bata bilang kanyang sariling anak. Napailing si John at sinabi sa kanya na dapat sana ay binigyan siya ng pagkakataon. Mahinang sumagot si Callie na mahihirapan lang siya at hindi niya kayang gawin yun sa kanya. Pagbalik sa bayan ay tinipon ni John ang mga taong bayan sa loob ng silid ng hukuman, at si Will ay dinala sa loob sa ilalim ng matinding pangungutya. Ang karamihan sa mga tao ay nagbibitaw ng mga pang-iinsulto at ibinabato ang mga bagay, hanggang si John ay nag-utos na panatilihin ang katahimikan upang masimula na ang paglilitis. Nang tanungin ang kanyang pangalan ay sumagot ito na William Sprudlin, hindi ang pangalan ng kanyang kapanganakan kundi ang pangalan na inangkin niya pagkatapos siyang tratuhin ng patas ni Dick. Inalis ni John ang ilusyon at tinawag si Dick na isang kriminal na pinapahirapan ang mga walang laban. Upang ilabas ang katotohanan ay tinawag niya ang mga biktima. Si Sarah na nanginginig ay tumayo at ikinwento kung paano pumasok si Dick sa kanilang tahanan. Pinilit siya nitong ipaghanda siya ng pagkain pagkatapos ay binaril ang kanyang kapatid na lalaki para sa kasiyahan. Pagbalik kay Will, pinilit siya ni John na isiwalat kung paano siya sumali sa gang. Ipinaliwanag ni Will na nangako sila ng maayos na sahod sa kanya, at natutuwa siya sa pakiramdam na kabilang siya sa grupo. Pagkatapos ay masusing pinag-aralan ni John ang sitwasyon, at binanggit na pinabayaan siya ng kanyang ina. Sinabi ni Will na gusto lang niya na hindi mahirapan ang kanyang ina dahil karamihan sa mga lalaki ay ayaw ng isang pabigat na asawa na may anak sa ibang lalaki. Ang mga tao sa hukuman ay natahimik at pagkatapos ay binanggit ni Will na ang lalaking nagpalaki sa kanya ay hindi niya tunay na ama. Mas lalong natahimik ang mga tao sa silid at nasira naman ang loob ni Callie, humingi siya ng paumanhin sa kanyang anak habang umiiyak. Pinatatag ni John ang hukuman sa pamamagitan ng pagtatanong kung nagnakaw o nakapatay na si Will ng sinuman. Iginiit ng binata na hindi niya pa ito nagagawa. Sa huli ay itinanong ni John kung ano ang kanyang tungkulin sa grupo, kung saan sumagot si Will na kadalasan ay inaasikaso lang niya ang mga kabayo ng mga miyembro ng gang. Pagkatapos ay hiniling ni John kay Sarah na tingnan siyang mabuti at sabihin kung naroon siya noong gabing binaril ni Dick ang kanyang kapatid. Umiling siya at sumagot ng wala. Dahil dito ay ipinahayag ni John na lalabas ang kanyang desisyon kinabukasan at tinapos ang kaganapan sa korte. Nagagalit na lumabas ang mga mamamayan ng bayan habang ang tagapayo na si Breed ay sumisigaw ng kamatayan. Hindi nagtagal ay dumating sa opisina ng sheriff ang isang grupo na may mga dalang apoy na sumisigaw ng kamatayan para kay Will. Sa loob ay napagpasyahan ni John na ang pagpatay sa binata ay hindi mawawakasan ang karahasan dahil si Dick ang ugat, at para pigilan siya ay kailangan ni John si Will bilang gabay. Nakiusap si Callie sa kanya na huwag dalhin ang kanyang anak. Ngunit iginiit ni John na kung buntot lang ang mapuputol ay hindi kailanman mapapatay ang ahas. Nang hindi pa rin pumayag si Callie ay nagpanggap siya na sumang-ayon ngunit dahan-dahan niya siyang ikinulong sa isang selda upang ilayo sa kapahamakan. Pagkatapos ay inutusan niya ang sheriff na bantayan si Callie at pigilan ang grupo sa paggawa ng problema. Pagdating sa labas, nagbabala ang sheriff sa karamihan na kapag lumapit pa sila ay sasalubong sa kanila ang putok ng baril. Nang abala na ang grupo, lumabas si John kasama si Will upang magmatsyag kay Dick. Sa daan habang nagpapahinga ay sinubukan ni John si Will sa pamamagitan ng pag-iwan ng baril sa kanyang tabi. Mahinahon niyang sinabi na mayroon siyang dala na mas maraming armas kabilang na ang isang kutsilyo, kaya ang pagpindot sa gatilyo ay ang huling magiging pagkakamali ni Will. Upang mabasag ang katahimikan, tinanong ni Will kung kilala ni John ang kanyang ina at kung nag-aalala siya sa kanya. Inamin ni John na noong nasa Chicago pa ito 16 na taon na ang nakakaraan sa teatro. Madalas silang kumain ng magkasama na umunlad sa isang mas malalim na pagsasama. Kinaumagahan ay nagising si John at nakita na nawawala si Will, ngunit agad niya siyang nakita na nangingisda sa tabi ng ilog. Ipinaliwanag ni Will na hindi siya tumakas dahil tinuruan siya ng kanyang ina ng karangalan. Pinilit muli ni John na alamin ang hideout ni Dick, ngunit tumanggi si Will na ipagkanulo ang sinuman. Kaya naman nagbabala si John sa kanya na pagdating nila doon ay hindi magdadalawang isip si Dick na pumatay. Sa ibang lugar, si Dick at ang kanyang mga tauhan ay pinasok ang tindahan ng isang pamilyang Scandinavia. Itinuring nila ito na parang sa kanila, kinuha ang mga alahas, ginulo ang mag-asawa, pagkatapos ay pinatay ang lalaki at naglakad palabas. Nang maglaon ay nagpatuloy sina John at Will sa paglalakbay, at habang nasa daan ay hiniling ni Will na huminto sa isang malayong tindahan,
walang kaalam-alam na ito ang tindahan na pinasok ng mga tulisan. Sa loob ay napansin ng nagdadalamhating may-ari na si Will ay isa sa mga grupo ni Dick, dahilan para itutok niya ang kanyang armas sa kanya. Pumasok si John at inilabas ang kanyang tsapa, pagkatapos ay kinausap ang babae. Sumumpa ang babae na nakita niya si Will na kasama sila Dick noon. Kaya naman ipinahayag ni John na ang binata ay ang kanyang sariling anak na naging dahilan para maniwala ang may-ari. Sa labas ang nagulat na si Will ay nagtanong kung bakit niya ito sinabi. Diretso namang sumagot si John na binanggit niya ito dahil babarilin na siya. Samantala, namasyal si Dick sa isang kampo ng pagmimina at nakita niya ang isang malungkot na binatilyo na agad niyang ginamitan ng kanyang mga kasinungalingan upang mapasali ito sa kanyang gang. Sa ibang lugar habang ginagabayan ni Will, lumapit si John sa lugar kung saan nananatili ang grupo nila Dick. Doon ay binanggit ni Will ang sitwasyon na may 8 lalaki sa kabuuan ngunit 2 lamang ang talagang mapanganib, si Dick at si Big Mike na may armas. Si Big Mike ay mabagal mag-isip ngunit nakamamatay kapag may hawak na baril. Pagkatapos ay itinuro ni Will si John patungo sa isang ruta na may higit na damo na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magmatsyag nang hindi nakikita. Bago lumipat ay binigyan ni John si Will ng malinaw na mga tagubilin, may pera sa bag na nasa kabayo kaya kung hindi siya makakabalik ay pumunta siya agad sa mga kabayo upang tumakas. Si Will na nabigla ay napagtanto na talagang nilayo ni John na tuparin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni John na oras na para itaas ang kanyang tingin sa mga tao. Sumunod ay hinawakan niya ang kamay ng binata bago kumilos, umikot sa watchtower kung saan nagbabantay si Big Mike. Nang lumapit ito sa kanya, bigla niya itong kinaladkad sa gilid na nagdulot sa kanyang pagbagsak at pagkamatay. Naglalakad si John sa bakuran nang lumabas si Dick mula sa isang kubo, doon ay nakilala niya siya bilang ang hukom na pumatay sa kanyang kapatid. Agad nilang kinuha ang kanilang mga baril upang magpaputok. Tumakbo si John para magtago habang si Dick ay bumalik sa loob. Pinagbabaril ni John ang kubo at pagkatapos ay binuksan ni Dick ang pinto, pinalabas ang kanyang mga tauhan na walang iba kundi ang 5 kinakabahan na mga kabataang nakahawak ng pangtuhog. Hinikayat sila ni John na dumapa, ngunit sinabi ni Dick na sila ang kanyang pamilya. Nang mag-alinlangan ng isang batang lalaki, tinutukan siya ni Dick at idiniin ang isang pistol sa kanyang likod. Hiniling ni Dick na bitawan ni John ang kanyang armas kaya inihagis ni John ang kanyang baril, sa sandaling yon ay lumitaw si Will dahilan para ngumiti si Dick. Binati niya siya bilang kanyang anak at pinuri dahil dinala niya doon ang hukom. Si Will na nagpapanggap din ay hinarap si John, tahimik niyang ipinasok ang isang ekstrang baril sa sapatos ni John habang ibinigay naman kay Dick ang isang kutsilyo. Ngunit biglang tinutukan ng baril ni Will si Dick. Nanginginig ang mga kamay at nagagalit ang boses habang umiiyak na sinasabing sinira niya ang kanyang buhay. Handa na siyang pindutin ang gatilyo nang pumagitna si John upang pigilan siya, nagbabala siya na ang pagpatay ay hindi ganoon kasimple at masisira lang ang buhay niya. Nang nag-aalinlangan si Will ay sinamantala ni John ang sandali, kinuha niya ang armas niya at itinapon sa isang tabi. Doon nagsimula ang mano-manong laban, nananalo si Dick sa mga unang sandali ngunit nagawa ni John na makabawi at pinabagsak ang kriminal hanggang sa mawala nito ng malay. Lumingon si John sa mga batang lalaki at sinabi na kung tutularan nila si Dick ay matutulad sila sa kanyang kapalaran, kaya habang maaga ay lumayo na sila bago pa magsara ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bumalik sila sa Rollins kasama si Dick at doon ay niyakap si Will ng kanyang ina na humihingi ng tawad habang umiiyak. Ibinigay naman ni John si Dick sa sheriff, sa oras na yun ay nagsalita si Dick na walang pinagkaiba ang kamatayan at kulungan. Matigas na sumagot si John na ang patay ay patay na, ang pagkakaiba ng mga ito ay hustisya. Pagkatapos ay inutusan ni John si Will na asikasuhin ang mga nailigtas na batang lalaki at siguruhin na sila ay nakakain. Sinubukan ng matikas na tagapayo na makialam at nagbabala na ang mga batang lalaki ay mga kriminal at tiyak na tatakbo. Ngunit pinutol siya ni John. Doon mismo sa maalikabok na kalye ay pinairal niya ang hukuman, inakusahan niya ang tagapayo ng paninira sa tahanan ng isang balo habang nagkakagulo. Nagprotesta ang lalaki na wala siyang katibayan hanggang sa itinaas ng isang lalaki ang kanyang kamay bilang saksi kaya ang hatol ay nagkasala siya at kailangan niyang magbayad ng $50 para sa pinsala. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!